Yan guys, sumama ako sa kanila sa trabaho nila. Titingnan natin kung gaano talaga kahirap yung daanan at saka yung talagang techniques nila kung paano sila nakakaahon sa ganitong hirap na daan. Yung sitwasyon nila pagka naghahakot sila ng buhangin, ganito kahirap. Habang pinapanood ko ay napaisip ako kung araw-araw ba nila itong ginagawa na sobrang hirap ang daan. Talaga ako para mapansin, makita natin talaga yung trabaho nila araw-araw sa pangunguha ng buhangin galing sa sapa. So guys, nandito na kami at ito yung isang motor tumirik sa daan. May karga tong dalawa o tatlong sakong buhangin, pero hindi na talaga kumaya kasi sobrang nalos yung apakan niya. Okay, ang ginawa namin, so uwi kami dahil hindi na talaga kaya mag-isa. Yan na. So uwi na talaga kasi sira na yung motor. Pahinga muna kami, pahinga. Bakit tinulak? Bakit tinulak? Bakit tinutulak? Bakit tinulak yung motor? Kasi sira yung yung sprocket. Yung sprocket. Sira na. Ah, Wala nang mga ngipin. kaya pala. Hindi, pero kaya naman sa daan, yung ganito. Mahirap, tignan nyo. Oo nga. Masyadong mahirap. Yan oh. Ito. Ang ginawa niya dahil tumirik, hindi na umaandar, hihatakin na lang yan. Halos araw-araw kalbaryo nila ang daanang ito para makakuha lang ng buhangin dito sa lugar nila. Ito talaga yung kinabubuhay nila ngayon. Dito yung trabaho nila lagi, araw-araw. Dahil hindi kaya yung motor na makaakyat ng ganong kabilis, ay nauna tayo dito sa taas. Medyo okay na. Ito pala yung daanan San Andres hanggang Tagakay. Hindi pa nakakalsada. Sana soon makalsada na para mas maganda at maginawa yung mga tao. Kanina, mahirap ba? Ure kay dalan. Malagay-lagay. Arong liwat. Gaano ba kahirap gaano ba kalayo yung pinagkukunan nyo ng buhangin? Karayo kay abot tadam. Ilang kubiko ba yung natatapos sa isang araw sa paghahakot nyo ng buhangin? Pira dito. Na upat la kakubi ko danay duha kung baga may problema at motor. Magkano ba yung presyo ng isang kubiko ng buhangin na nakukuha nyo? 1-1. 1-1. Pero okay na ba sa inyo yun? Nakita sa isang araw yung presyo na yun? Okay na agad kay pareman iba. Oh, okay. So ayun nga guys, narinig natin yung sabi ng naghahakot ng buhangin na kontento daw sila sa nakukuha nila araw-araw, at saka yung presyo na yun na isang kubiko nasa 1-1 daw, okay na sa kanila. Para sa kaalaman ng lahat, mas maganda kasi yung nagtatrabaho na masaya. Kahit ganun lang yung kita nila, is masaya pa rin sila dahil nandito sila sa malapit sila sa kanilang pamilya. So yun.